Now, sa mga nakaraang ating pag-aaral, nalaman natin na ang Pasko, ibig sabihin ito ay isang dakilang pagpapalang kaloob ng Diyos sa ating lahat. Naniniwala ba kayo doon? Na ang Pasko ay isang dakilang kaloob o regalo ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil ganyan ang sinabi sa John 3:16. Nalala niyo John 3:16? Anong pagkakasabi ron? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino bang sa kanya'y sumampalataya, ayan o, hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nakita natin na ang pagpapalang ito ng Diyos, bunga ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan, sinugod niya ito, yung kanyang pagkakabigay. Siya dating salita. Kasama siya ng salita, at siya ay Diyos. At siya ay nagkatawang tao. At alam natin, ito ay si Jesucristo. Anong layunin ng kapanganakan ni Kristo sa buhay na ito? Upang siya ay magligtas sa mga makasalanang tulad natin. Kaya napakalaking pagpapala itong taglay o tinanggap natin, buhat sa Diyos. Kadalasan kapag Pasko, tayo yung humihingi at umaasa ng regalo eh. Pero hindi natin nakikita na tayo ay binigyan ng dakilang pagpapala ng Diyos. Posible kaya, o tama ba, na tayo naman ang magpala sa Diyos? Naisip pa ng tao yun na dapat itong Pasko pag-aaralan natin na tayong mga tao ang dapat magpala sa Diyos. Now, ano naman kaya ang maibibigay natin sa Diyos? Gayong nasa Kanya lahat ng bagay na kailangan ng tao. Ang Diyos ay walang kulang. Kompleto siya. Hindi siya nangangailangan ng tulong ng sino mang tao. Pero, dapat bang pagpalain natin o pagkalooban ng Diyos ng ating kayang regalo? Sa palagay niyo, ano po ang maibibigay natin sa Diyos? Ha? Pagsamba. Pagsamba. Tama yun. Pero di ba dapat nating tanungin at dapat nating malaman ano yung maibibigay natin sa Diyos na Kanyang gustong hingin sa atin? Pagsamba, pwede. Bigay yung... Ha? Bigay yung kaluluwa. Ibigay ang kalulatian. Nasa Kanya na lahat ang kalulatian eh. Wala nang kulang sa Kanya. Pagsamba, kailangan natin talaga siyang sambahin. Pero alam niyo ba na mayroong hinihingi ang Diyos sa atin? Tingnan niyo sabi sa John 3:16. Unawain niyo. Gayon na lamang sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang, mayroong kondisyon eh, upang ang sino man ay sumampalataya siya'y maliligtas. Yung salitang upang ang sino man, ibig sabihin ang Diyos ay naghihintay na siya rin ay ating pagkalooban. Now, tingnan natin ang banal na kasulatan kung ano yung gustong hingin sa atin ng Diyos. Pera, nasa Kanya lahat. Buhay, sa Kanya natin galing buhay. Regalo, paano natin gagawin yun? Nasa Kanya lahat. Pero mayroong hinihingi ang Diyos sa atin. At yun ang gusto nating malaman. Sapagat yun lang ang tanging hinihingi ng Diyos sa atin ngayong Pasko. Bilang kasagutan natin sa Kanyang dakilang kaloob sa ating mga buhay. Buksan natin ang Proverbs 23. Proverbio 23. At ating basahin ito ng may buong kapakumbabaan. Okay? Proverbs 23, verse 26. Atin itong bulay-bulayin at pagkatapos tayo ay manalangin. Nandiyan na kayo?
Okay, babasahin ko, sabayan niyo ko sa pagbasa nito sa inyong mga hawak na tab, Bible, iPad. Okay, ganito ang sabi. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Basahin pa natin minsan. Sabi ng Diyos, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Pagkatapos niyang ibigay ang pinakadakilang regalo sa atin, mayroong kondisyon, ibigay niyo naman din sa Kanya ang gusto niyang hingin sa atin. Tayo'y manalangin. Panginoon, tunay Lord na kumisan, mayroon po kaming pagkamakasarili. Gusto namin na kami lamang ay tumatanggap sa kapwa namin, sa aming mga minamahal. At maging sa inyo, Panginoon, gusto namin na kayo palagi magkaloob sa amin. Gusto namin makatanggap mula sa inyo. Ngunit, hindi po namin namamalayan at hindi namin nabibigyan ng pansin na kayo din, Panginoon, ay humihingi sa amin. At ang hinihingi ninyo ay isang dakilang bagay sa amin na hindi namin namamalayan kumisa kung gaano ito kadakila. Kaya ngayong gabi, tulungan niyo kami sa liwanag ng kaalaman ng banal na Espiritu, bigyan kami ng kaunawaan upang makita namin at maibigay namin ang hinihingi ninyo sa aming buong buhay. Nawa pagpalain niyo ito at magbunga ito sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So anong regalong hinihingi ng Diyos sa atin? Napakalinaw, no? Puso. Pero paano natin magagawa ito? Bubuksan ba natin ang ating dibdib? Hiwain ba natin? Eto, Lord, binibigay ko ang aking puso. Eh, alam natin, metaphor yun. Ibig sabihin, sa Bisaya pa, sambinay. Okay? Talinhaga na, Panginoon, binubuksan ko aking puso, binibigay ko sa iyo. Hindi lang ako dinudukot mo, puso mo, kundi, ibig sabihin, Lord, ikaw nang bahala sa puso ko. Pero paano natin gagawin yun? Eh, di naman pala, literal kung buksan natin ang ating dibdib at ibigay sa Kanya. Mapagagawa natin ito sa pamagitan ng pagtugon. Mayroon tayong tutugunin sa Diyos sa Kanyang paghingi. Tatlong pagtugon. At makikita natin na may bibigay natin ng ating puso sa Kanya. Anong pagtugon yun? Una, pagtugon sa Kanyang panawagan. Ikalawa, pagtugon sa Kanyang hinihingi. At ikato, pagtugon sa Kanyang tagubilin. Mayroon siyang bilin sa atin. Una, tugunin natin yung Kanyang panawagan. Ikalawa, tugunin natin yung Kanyang hinihingi. At pagkatapos, tugunin natin yung Kanyang tagubilin. Mayroon siyang paalala sa atin. Unang-una, mapapansin natin sa ating text, napakadali naman, di ba? Anong sabi sa text natin? Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Mapapansin natin, nananawagan siya. Paano kanya tinatawagan? Anong panawagan niya sa iyo? Anong tawag niya sa iyo? Sa ating talata. Ha? Anak ko. Oh. Inaangkin tayo ng Diyos na tayo'y kanyang mga anak. Right? So, anong kahulugan nung panawagan ito ng Diyos na tayo'y kanyang mga anak? Lahat ng tao nagsasabi na tayong lahat ay anak ng Diyos. Totoo yun. Pero dapat natin maunawaan ang kahulugan ng pagtawag ng Diyos na anak ko. Unang-una, pag sinabing anak ko, ibig sabihin, siya ang ating ama. Di ba simple yun? Mahirap naman siguro tayo, mahirap tayo magtawag sa mga anak, mga bata, anak ko. Hindi mo pa anak yan eh. Wala kang karapang tumawag ng anak. Pero ang Diyos may karapatan sapagkat sa Kanya tayo nagmula. Siya ang ating simula. Kaya nga, siya ang may karapatan magtawag sa atin ng anak ko. Hindi ko pwedeng matawag yung
mga batang anak ko dahil hindi ko anak yan. Ibig sabihin ng anak ko, mayroon tayong pinagmulan at siya yung ating Diyos. Basahin niyo ang sabi sa Acts 17, verse 24 hanggang 27. Then po pagkakasabi, verse 24 hanggang 27. Babasahin ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Saan? Sa mundo. Siya na Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Sabi dyan, hindi na naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Hindi naman niya kailangan na siya bigyan ng tinapay, pagkain, bulaklak. Sabi dyan, na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Sino kayo yung isang yun? Na doon nagsimula ang lahat ng tao. Siya lang. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Kalooban pala ng Diyos na tayo umiral sa ibabaw nito para mabuhay. Itinakda niya ang mga panahon, tinakda niya ang buhay natin kung saan, at mga hangganan ng ang kanilang titirahan. Kung saan tayo makarating, Saudi, kung saan, sa Pasay. Sabi dyan, bakit po? 27, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila, at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Now, pakibasa ang verse 28. Sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa iyong mga mata sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Tayo ay Kanyang supling. Ang tawag ng supling, tayo ay Kanyang anak. Siya ang nagbigay, siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Hindi siya nangangailangan mula sa Kanyang mga nilikha kung anong tutulong sa Kanya. No? Tinawag tayo niyang anak sapagkat siya yung ating pinagmulan. So therefore, kung tayo tinawag na anak, ibig sabihin, tayo ay nasa Kanyang kapangyarihan. Lahat ng tao. At hindi lang yon, siya ang pinagmulan ng ating buhay. Binasa natin kayo na, no? Siya ang nagbigay ng lahat ng buhay. Pag sinabi kang anak ko, ibig sabihin, sa Kanya tayo nagmula. Anak ko, ibig sabihin, ako nagbigay sa inyong buhay. Kaya siya may karapatan tumawag sa atin. Tayo naman wala tayong karapatan tumawag sa anak ng ibang anak. Dahil hindi naman tayo nagbigay ng buhay sa Kanya. At hindi rin tayo pinagmulan niya. No? Anak ko. Kaya kung sinabing anak ko, malaki pong responsibilidad niya. At hindi lamang yun, ang sabi sa ating binasa sa 28, dahil siya ang ating ama, sa Kanya tayo nabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng ating kilos, kumikilos tayo dahil ang Diyos ang siyang gumagawa niyan sa atin. Hindi ako natutumpa rito dahil ang Diyos ang nagkukontrol sa atin. Makukontrol ba natin lahat ng mga bata? Na ang makapagkukontrol lang yung may bigay ng buhay. Kung sino yung tatay niya, sa nanay niya, ang dapat makontrol. Right? So, ganoon ang Diyos. Kaya bilang tayo ay nagmula sa Diyos, mga nilikha niya, karapatan nating tumugon sa Kanyang panawagan. Ibig sabihin, anak ko, ibig sabihin, hindi ka sumilang sa iyong sarili, hindi ka nabubuhay sa iyong sarili. Merong Diyos na dapat mong pagpapasakupan. Yan ang ibig sabihin ng panawagan ng Diyos. Anak ko, ibig sabihin, alam mo, huwag kang mabuhay na parang walang Diyos. Dahil ikaw may pinagmulan. Maaaring sa iyong magulang, pero magulang mo, pinakamagulang mo, sa mula sa Diyos pa rin. Okay? Marami po mga tao mayayabang na parang walang Diyos sa buhay. Bagamat tinawag silang anak ko dahil sila ay may pinagmulan. Pero, isa pang bagay na makita natin pag tinawag ng anak ko, hindi lamang ikaw ay nagmula sa Kanya, hindi lamang ikaw ay binigyan ng buhay, kundi ayaw niyang mapahamak ka.
Di ba? Pag tinawag natin ang anak, anak ko naman, anak ko. Diba? Mayroon kang naispaywating sa kanya, di ba? Hawak niya, kutsilyo. Anak ko. Akin na ang kutsilyo. Yeah? Ayaw natin mapahamak, yun din ang Diyos. Kaya hinihingi niya ang ating puso dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos para magwala sa mundo ito na mamuhay na parang walang Diyos. Napakalaga po niya. Nais niyang maligtas ka sa tiyang kapamakan. Ikalawa, so dapat tayong tumugon doon. Ang Diyos ay laging nananawagan sa atin. Ngayong Pasko, kahit ang birthday mo, pag nakarinig mo yung tinawag ng anak, tanda natin, wala tayong ibang pinagmulan. Kahit sa tayo nagmula sa magulang, nagmula pa rin tayo sa Diyos. At ang Diyos na nananawagan sa iyo na kailangan maligtas ka dahil may tiyak na kapamakan. Ikalawa, tumugon tayo sa kanyang kahilingan. Tingnan natin ang kahilingan. Ano yung kahilingan ng Diyos? Sa inyong text, sa inyong verse. Anong kahilingan? Ibigay mo sa akin. Alam nyo, yung salita rito, hango doon sa original na pagkakasulat sa Hebreo, nauna yung puso. Ang puso mo, ibigay sa akin. Kadalasan sa atin, ibigay mo sa akin ang puso mo. Para bang binibigyan mo siya ng pagkakataon na nasa iyo lang yun. Pero ang Diyos, hindi. Talagang empathic siya. Puso mo, anak ko, bigay mo sa akin. Puso mo, ibigay mo sa akin. Now, bakit po puso hinihingi ng Diyos sa atin? Naisip niyo yun? Bakit puso hinihingi ng Diyos sa atin? Bakit hindi yung ating kamay? Bakit hindi yung ating leeg? Bakit hindi yung ating hita? Heart is more discipline. Yan! Kasi ang puso natin ay mandaraya, napakasama. Kaya hinihingi ng Diyos yan. Hindi dahil malinis yung puso natin. Hindi dahil banal ang puso natin. Hindi dahil mabuti ang puso natin. Hinihingi ng Diyos yung pinakamasama sa buhay natin sapagkat yan ang magtutulak sa atin tungo sa kapamakan. Isa atin pagka regalo, hinihingi ito yung pinaka-the best, di ba? Pagka medyo mahina yung regalo, wala naman, parang hindi mo mayaman yung nagbigay sa akin ito. Alam naman yan, tinanggap ko lang po nakaraan eh. Ito naman bibigay sa akin. The best palagi nahanap natin. Pero alam mo, ang hinihingi sa atin ng Diyos yung pinaka-worst natin. Yung pinaka-masama. Basahin natin. Saan yun? Jeremiah 17, verse 9. Sige nga, pakibasa na. Tignan natin kung maganda pang puso natin. Ang puso ko'y tapat. Malinis ang puso ko sa sinasabi ko sa iyo. Baliwala ka. Yung kadalasan natin sinasabi, no? Jeremiah 17:9. Alam mo, mali ang parato sa akin, malinis ang puso ko, hoy! Hoy! Malinis ang puso ko. Kaya, tignan ko sabi ng Biblia, ang Diyos mismo. Sabi dyan, pakiwasa na, 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sino makakaunawa nito? Kita mo, mismong sarili, hindi mo maunawaan na napakasama at napakamandaraya ang puso mo. Dahil minsan yung puso mo nagsasabi, sabihin mo sa kanya, malinis ang puso mo. Malinis ang puso ko, hoy. So, nais ng pagmaligtas tayo dyan dahil ang puso natin ay mandaraya. Hindi po malinis yan. Napakarumi at lubhang napakasama. Proverbs 11:20. Proverbs 11:20. Silang suwain sa puso sa Panginoon ay kasuplang-suplang, ngunit ang saktan sa kanilang lakad ay kanyang kasiyahan. Tingnan nyo? Yung puso daw natin na suwain. Lord, naintindihan mo naman eh. Tao lang ako. Kaya, hindi ako sumamba sa inyo, lumuluhod ako kung saan-saan at hindi sa inyo.
Kasi naman nyo naman. Hindi ang sabi dyan, kasuklam-suklam sa Diyos. Ang puso natin. Kasuklam-suklam. Hindi po maganda. Pero, ang sabi sa karutun doon, yung lakad ng mga tao ito, na matuwid, yun ang kasiyahan ng mga Panginoon. Kasi ang puso natin, lakad natin, pareho yan. Magkaugnayan. Now, Proverbs 20, verse 9. Tingnan nyo bakit hinihingi ng Diyos ang puso natin. 20, verse 9. Sina? Wala na? Sige, Steve. Sino makapagsasabi, puso mo'y aking nalinisan, ako'y nalinis mula sa aking kasalanan. Sino raw ang taong makapagsasabi, puso ko malinis. Puso ko malinis. Ako'y malinis mula sa aking kasalanan. Wala akong kasalanan. Doon pa lang sa sinasabi niya, nasusuklan ng Diyos. Dahil swain ang puso ng tao. Mandaraya ito. Sa tingin ng tao, pwede sabihin, kung ang bait-bait niya. Pero sa mata ng Diyos, kasuklan-suklan siya. Nakita niyo bakit puso hingin ang Diyos sa atin? Dahil yung puso natin mandaraya, napakasama, kasuklan-suklan sa Diyos, swain. At hindi lang yun. Dumako tayo sa bagong tipan, sa Mark 7:21. Hanggang 22. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang. Ang pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kangalan. Kita niyo? Lahat ng ating sinasabi, kaya mga tao po, sige, mahilig magmura, mahilig magsinungaling, malaswa ko magsalita, mayabang ko magsalita, dahil yun ang nilalaman ng puso. Kung anong laman ng puso ng tao, lumalabas yan sa kanyang mga bibig, sa kanyang labi. Kaya nga, bandalaya ito. Kahit ikaw ay nakasampal na sabihin, ako'y mabuting tao, hindi na makapagpigil sa kasamaan mo. Kaya kita nasampal, buti na sa iyo. Nakita nyo, napakasama ng puso, tinuturuan siya na magsalita ng kasinungalingan at kayabangan. Hindi nais ng Panginoon yan, dahil ang may masamang puso, tiyak talaga sa kapahamakan. At hindi lang yan, dapat natin malaman na ang puso natin, pakibasa ang Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagat mula noong ako'y dumagaloy ang mga bukal ng buhay. Okay? So nakita nyo, sa puso natin, diyan bumubuka na natin buhay. Kung paano tayo nangarap sa tao, paano tayo nangarap sa Diyos, at paano tayo mamamatay sa buhay na ito. Kaya dapat ingatan. At ang pag-iingat na ginagawa ng sanlibutan, huwag kang kumain ng kolesterol. No? Huwag kang kumain ng taba, lalo ngayong Pasko, ako po, Jack na hospital na naman. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kailangan tayo mag-ingat dyan. Pero yung puso natin, yan ang bukal ng buhay natin. Once tumigil yan, ano mangyari sa atin? Patay. Saan tayo pupunta kung masamang puso? Sa impyerno. Ingatan. Sa pag-iingat, dapat may tayong ginagawa. At ang ginagawa, ito, hinihingi ng Diyos sa atin. Ito ang dapat natin gawin. Ito ang nilaregalo natin sa Diyos. Ngayon, sapagkat hinihingi ito ng Diyos. Sino humingi? Diyos. Hindi kung sino-sino. Kung manililigaw sa iyo, bigyan mo din sa akin yung matamis na oo. Palagi ko siguro, kung gusto mo mag-asawa, pag oras ng panahon na para mag-asawa, doon ka lamang magpaakyat ng ligaw. At kung ikay lalaki, huwag ka munang manligaw kung hindi pa oras ng pag-asawa. Bakit? Kayabangan lang yung maraming syota. No? Lastful yan eh. Pero pag gusto mo na mag-asawa, paligaw ka na. Sa tama, pag-sabi, yun na. Pag-sabi yun talaga yun. So ito kayo lang hinaharap ng Diyos.
Bakit sa Diyos natin ibigay? Bakit hindi sa binata? Bakit hindi kung kani-kanino? Hindi sa kayamanan. Hindi sa pwesto ng trabaho. Hindi sa kung sa anong antas ng buhay. Bakit sa Diyos natin ibibigay? Sa palagay nyo. Siya ang ating pinagmulan. Tama yun. Ano ba? Ha? Siya nagbigay sa atin. Utang na loob na sa atin ito eh. Para tumanong tayo ng utang na loob, ibigay natin yung hinihingi na. Bakit? Sapagkat yun ang pinakamasama sa atin na hinihingi niya. Pwede ko ba ibigay ito sa mga dalaga? Halimbawa, ako may asawa na. Sabihin ko sa mga dalaga, mga ganda, na may crush din sa akin, halimbawa. Simula na yung bibigay ko sa iyo ang aking puso. Ako na magiging kasintahan mo. Tama ba yun? Bakit? May asawa ako eh. Tingnan nyo, mangdaraya ang puso. Hindi talaga pwede yan. Kapahamakan. Sapagkat ang pangangalo niya ay sa impyerno. So, dapat sa Diyos natin ibigay sapagkat unang-una, basahin natin. Jeremiah ulit, kanina 17, verse 9. Pero ngayon, sa 10. Pakibasa, verse 9 and 10. Ako, Panginoon, ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang Sa mga verse 9 lakas. pala sa Bisna, para context. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay Oh, at lubhang napakasama. okay. Sino makakaunawa Sino? nito? Ang sagot, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. sino lang nakakaunawa ng puso? Ang Diyos lang. Mismo sarili mo, hindi mo naunawaan yan. Kasi minsan masama, ginagawa mong tama. At yung tama, minamali mo. Diba? Yung baloktot, tinutuwid. yung tuwid, binabaloktot natin. Walang nakakaunawa, tanging Diyos lang. At tanging Diyos lang ang talagang nakakaalam ng kalagayan ng puso natin. Sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas natin anyo, yung maganda nating ugali, kilos natin, mahingin. Hindi. Pakibasa, 1 Samuel chapter 16, verse 7. First Samuel, sa lumang tipan, chapter 16, verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Okay. huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon ang gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Okay. Si Samuel kasi, inutusan ng Diyos, na pumunta ka sa bahay ni Jesse. Si Jesse ay mayroong 7 anak. At sabi ng Panginoon sa kanya, hindi naman sinabi kung sino yung kanyang bubuhusan ng langis para magiging hari. Kaya si Samuel nagpunta roon at pinatawag yung mga anak ni Jesse. At pinatira sila. Unang-una sa Binadab, talagang guwapo. 6'4", talagang ang buhok ay ginto, talagang hindi pinatira. Original talaga na ginto yung... Kaya sabi ni Samuel, ito na, susunod na hari. Dahil ang katawan, tsaka guwapo. Talagang parang malaman sanas yung kanyang pisngi. Talaga. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Samuel, nagkakabalik ka. Huwag mong tignan ang kanyang anyo. Huwag mong tignan ang kanyang katangian sa paglabas. Ang tao tinitingin dyan eh. Pero ang Diyos tinitingin sa puso. Kahit anong pagpapakabait natin, kahit anong pagpagiging mayubi natin, kahit tayo'y magalang sa harapan ng mga tao, pero dinadaya tayo ng puso natin, ang Diyos lang ang nakakaunawa. Kaya karapatan lamang natin na regalo natin sa Diyos ay ating pusong manumibigay sa Kanya sapagkat siya lang ang nakakaunawa. At hindi lang yun, siya lamang ang makapagbabago ng puso ng tao. Ezekiel chapter 36. Marami tayong binabasang talata, no? Napakahalaga niya. Ezekiel chapter 36, pakibasa sa verse 25 hanggang 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo
Kayo magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob niyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking lalagay ang aking espiritu sa loob niyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Okay, summarize natin. Ang pagbigay ng puso, ang pagbigay natin ng ating regalo sa Diyos, isa tatlong paraan. Right? Una, dapat tumugon tayo sa Kanyang panawagan. Pag sinabing anak ko, alam natin, dalawang kaulugan nun. Anak ka lamang sa pagkalika, pero pwede kang maging anak ng Diyos sa magitan ng kaligtasan. Okay? So, ang hinihingi niya sa atin ng puso, hindi ko anong bagay sa buhay natin. Hindi yung husay natin, hindi kayamanan natin. Puso. Bakit? Sapat ang puso natin ang pinakamasama, pinakamarumi, pinakamandaraya, at ang Diyos ay nasusukan dyan. Tanging Diyos lamang ang nakakaunawa ng laman ng ating puso. Maging sarili natin, di natin tayong tunuan. Dinadaya tayo. At tanging Diyos lamang ang nakakatingin ng ating puso, hindi ibang tao. Tayo tumitingin tayo sa anyo ng tao, kung magaling siya, mahusay siya, mabait siya, pero ang Diyos tumitingin sa puso. At makikita niya na ang puso natin ay napakarumi. Kaya lumalabas yung mga pagmumura, pagmamayabang ng salita, mga patatang, yung mga pintang na yan, nagmumura yan sa ating puso. Napakarumi niyan. Pero, salamat sa Panginoon, sapagkat tanging Diyos lang ang makapagbabago ng ating puso. Kaya nung binasa natin ngayon, ang sabi niya, wiwisikan kita ng malinis na tubig. Ang puso mong bato ay papalitan ko ng pusong malambot na handang sumunod sa aking karoban. Anong tawag nun sa bagong tipan? Yung papalitan ng puso, babaguhin ng puso, bibigyan ng Espiritu ng Diyos. Anong tawag doon? Born again. Tanging kapanganakan muli lamang ang makapagbabago ng ating puso kung ito'y ating ibibigay sa Kanya. So sa pagbigay natin, una, tugunin natin ang Kanyang panawagan. Ikalawa, tugunin natin ang Kanyang hinihingi. Puso natin. At ikatlo, tugunin natin ang Kanyang tagubilin. Tagubilin. Pag sinabing tagubilin, alam mo naman, kung kayo ay may anak sa bahay, tapos alis kayo, pumunta kayo sa Leyte, halimbawa, sa probinsya, nasabihin ko sa panganay, kayo mga anak ha, mga anak, makinig kayo. Pag sabi mga anak, alam nila na sila ay may pinagmulan, ikaw ang pinagmulan. Alam nila na ikaw ang ginamit ng Diyos para magbigay ng buhay sa kanila. Alam nila na ikaw ay nagtuturo sa kanila. Anak ko siyang totoo. Kaya, anak, alis ako. Pero ingatan ninyo ang inyong ibang kapatid. Pagsahin kayo sa tamang oras, huwag kayong sumobra sa paglaro, pakanin ninyo ang ating mga manok, ating mga baboy, no? Pakanin yung aso, diba? Lahat ng tagubilin, sundin mo. Bakit? Magagawa ba ito ng batang yun? Magagawa ba yun? Bakit? Siya'y siya'y susunod. Bakit siya susunod? Dahil siya ay anak. Yung hindi anak, hindi susunod yun. Soil yun. Sasabihin nung ba, ako na po bahala dyan, Nay. Tawag niya rin, Nanay, kapit bahay lang. Kasama ko ni Peter, ako sasama ni Peter. Ako na bahala dyan, mas malaki siya. Pero pagdating sa kailangan na, kumilos, wala na siya, si Peter lang gumagawa. Kasi hindi siya anak. Kaya may tagubilin, ngayong naibigay mo na ang iyong puso sa Panginoon at ito'y binago na, ay kailangan namang mamuhay ka bilang binagong tao ng Diyos. Yun yung pagtugon sa Kanyang tagubilin. Tingnan yung pagkakasabi. Paano gagawin yun? Paano tutugunin? Ang sabi sa ating text, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. At, ito na tagubilin. Ano yun? Magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daanan. Natingnan nyo, bakit mata? Magmasid ka, alam natin, pag nagmasid ka, talagang may mata. Pero, binigay niya pa rin yung mga mata. Tinitiyak lang, di ba? Gaya ng Diyos eh. Pag oras ang Diyos ay nagbigay ng tagubilin, uutos,
tinitiyak niya na naunawahan natin. Kaya, magmasid ang iyong mga mata. Ano ibig sabihin ng magmasid ang iyong mga mata? Ha? Magmasid ang iyong mga mata. Dahil observe sa ibig kasi yung observe. Sabi ng tatay ko ng araw, kwento siya, "Dong, tagpo kayong langgam das bukid. Kanang maghula ko, ang daming ibon na laki." Sabi, "Alam, Dong, gusto mo makakuha ng malaking ibon?" "Oo, sige ba? Paano? Ito, pag ganito, ano ka na sa ilalim ng, sa bukid na yun, sa ilalim ng puno, iubang mo ng tirablon mo, tapos huwag kang maingay." Sabi ko, ano nangyari pa? Shhh! Nasaba lagi, may lupad noon. Lumipad tuloy, ingay mo eh. Misa, yung may tagubilin tayo, may tagubilin tatay natin, ina-advance natin, hindi natin naunawaan kung ano ibig sabihin. Hindi ko kwento lang yun eh. Sabi niya, huwag ka maingay. Tapos unsa pa? Sabi ko, huwag ka maingay, tuloy na tuloy. Ganyan minsan kwento ng tatay ko. Ganon din sa ating Panginoon. Once meron siyang tagubilin, be sure na pinagmamasdan mo. Pag sabing pagmamasid, mga kapatid, tinititigan. Talagang tinititigan. Ino-obserbahan maigi. Hinihintay kung anong mangyayari. Mayroon kang expectation. Diba? Ginawa sa akin ito nung ako'y Catholic pa. Kaya meron akong brain cancer. Sabi niya, ang-awa, ititigan mo lang yung perpetual health sa baklaran. Gagalit ka. Tapos si mama naman, napitin mo yung tiyan mo sa tuloy tumaktok. Ano? So, ginawa ko, pasok ako sa simbahan. Lukot-lukot, tinitigan ko talaga yung sa tuwalang perpetual. Wala talagang kakurap-kurap nun. Dahil sabi, titigan eh. Magmasid. Tinitigan ko. Mabaya, nakita, gumalaw. Gumalaw yung bilo. Gumagano'n. Sabi ko, totoo yata. Yung pala, nanuyo na yung mata ko, kaya kung ano yung nakikita ko. Gusto ko lang ipunto ron, yung pagmamasid, hindi mo bibitiwan ng paningin. Hindi mo bibitiwan hanggat hindi mo nakita at namasdan kung ano ang mangyari. Pagmasid, ibig sabihin ka, kailangan maging masunurin ka. Yun ang ibig sabihin ng magmasid. Sa Biblia, magmasid ka. Pag sinabing magmasid ka sa mga araw, diba, may araw nito. Alam mo, Rumen, papasok na ang 2016. Magmasid ka sa takbo ng panahon. Ano ibig sabihin nun? Ha? Eh, say, isang metaphor yun. Ibig sabihin, magmasid, ibig sabihin, obserbahan mo, panagan mo ang bawat mangyayari sa simula ng araw ng 2016. Yan ang ibig sabihin mo, magmasid. Natin natin ito. Proverbs 4, 25, 27. Ano ibig sabihin yun? Proverbs 4, 25 to 27. Pakibasan. Sige. Tumingin matuwid ang inyong mga mata sa unahan ng iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Ano ibig sabihin? Ang sabi nito ng Panginoon, bilang tayo, mga mananampalataya na, palagay natin na ibigay mo ng puso mo sa Panginoon, tumingin ka ngayon sa unahan. Tumingin ka sa iyong kinabukasan. Ibig sabihin, tumingin ka kung anong mangyayari sa iyo sa unahan. At ang iyong paningin ay magiging, ang sabi nito, matuwid sa harapan. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, sa unahan, sa kinabukasan, dapat ayusin mo ang iyong lakad. So, mamuhay ka ngayon ng tama para maagot mo yung tamang buhay sa kinabukasan.
Ganun ang sabi ng Panginoon, ngayong iyon ang ibinigay ang puso sa akin at ito'y aking binaguhan ng puso mo, ikaw ay isang bagong tao na. Ngayon naman, masdan mo, sundin mo ang aking mga utos. Sapagkat ang mga utos ko, kung ginagawa mo sa kasalukuyan, ito maglalagay sa iyo ng tamang kinabukasan. Ang salita ng Diyos na ating pinapakinggan ngayon, kung ito'y ating sinusunod, magiging mabuti ang ating kinabukasan. Pero kung nakatingin tayo sa unahan, pero hindi natin pinapansin at hindi natin pinamumuhay kung ano yung turo ng Panginoon, madadapa pa rin tayo pagdating sa unahan. Yun po yung sabihin ng magmasid ang iyong mga mata. Unawain nyo ang lahat ng mga napapakinggan nyo ngayon. Tulad halimbawa ni Sister Ben at saka ni Shena. Sila yung mga bagong nilalang ngayon dahil sila ay kasama na kabilang na sa katawan ng Panginoon o kabilang na sa kaya ng Diyos. Hindi na sila dapat mamuhay sa kasalukuyan kung ano yung buhay ng makasanlibutan. Dapat bawat bagay tinitimbang-timbang. Tama ba ito? Mabibigyan ko ba ng luwalhati ang Diyos dito? Tama ba ito? Ano kaya magiging bunga nito kung halimbawa pumatulong ko sa isang lalaki? Anong sasabihin ng tatay ko? Anong sasabihin ng mga anak ko? Anong sasabihin ng asawa ko? Titimbang-timbangin mo, mali yan. Hindi kailangan ako isang Kristiyano na, may bagong puso na, kailangan o ano yung mangyayari sa kinabukasan ko at sa aking mga anak, dapat sundin ko ngayon sa kasalukuyan. Yun po yung ibig sabihin, magmasid. Marami pong turo ang Diyos every Sunday at tuturo sa atin, kayo naman magtas na devotion. Kayo mag-family devotion. Aanihin niyo yan sa kinabukasan. Kung unahin niyo muna mga party-party ngayon, istabil niyo muna ang mga gawain sa Panginoon, aanihin niyo yan sa kinabukasan. Kaya dapat yun pa lamang magmasid na sa lahat ng kanyang tagubilin. Ano ba mga kapatid? Ano yung the best na regalong hiningi sa atin ng Diyos? Ang puso. Ano ang puso natin? Ito ba yung pinakamalinis? Pinakamasarap. Hiningi ng Diyos sapagkat ayaw niyang mapahamak tayo. Gusto ng Diyos na maligtas tayo. Hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi sa ating buhay ngayon hanggang sa darating na mga araw. Dapat tayong maging alerto dyan. Kaya tanong natin, handa ka na bang tawaging anak ng Diyos? Hindi anak ng Diyos bilang nilikha lang, sapagkat bilang nilikha lang, napakarumi ng puso niya. At dahil dyan, maraming naniniwala na sila anak ng Diyos, kaya wala silang pakialam po ng panawagan ng Ebanghelyo. Mabuti naman sila, sinusunod naman nila sa pungkapasan. Pero dinadaya lamang sila ng kanilang sariling puso. Sapagkat ang pagtawag ng Diyos na anak sa atin ay nag-uudyok ito ng pagbigay natin ng ating puso sa Kanya. Hiningi ito ng Diyos. Pag tinawag kang anak, ibig sabihin puso mo ang target ng Panginoon dahil marumi yan. Nagdaraya yan. Kasuklan-suklan yan sa Diyos. At kapag naibigay mo yan, handa ka ba na naibigay mo yan? Muna, ibigay nyo na ang iyong puso. Sapagkat hanggat wala kayong Espiritu ni Kristo, hindi kayo Kristiyano. Hindi kayo pag-aari ni Kristo. Romans 8:9. Kung kayo ay wala ng Espiritu ni Kristo, hindi kayo pag-aari ni Kristo. Kailangan ibigay. Ngayon, kung handa kang ibigay ang panawagan ng Diyos sa iyo, handa bang talikuran ang lamang ng puso mo sa mundo nito para ibigay sa Diyos? Handa ba kayo? Hindi kailangan dito kung tayo rito sa harapan, mag-altar ko, mag-pray, no? Sa iyong sarili lang, sa iyong kinukuhan. Maaari kang abutin ng Panginoon. Kung sa puso mo, Lord, Panginoon na, para ibig ko sa'yo, naunukaan ko na po ang iyong Panginoon. Sa araw-araw pala, Panginoon, hihingi mo puso ko dahil madalas dinadaya ako ng sarili kong puso. Yung mga mali paniniwala ko tama at yung mga tama, minamali ko. Tulungan mo ko, Panginoon, huwag mo mapahaman. Ibinibigay ko puso ko ngayon sa iyo sa magitan ng pananampalataya. Kaya simula ngayon, Panginoon, naniniwala akong tanggap mo ng puso ko
tutugunin ko naman ang mga tagubilin mo. Sundin ang kalooban ng Diyos. Handa ka bang sundin ang kanyang kalooban? Ang kanyang mga salita? Yan po'y tanda ng isang taong nagkalooban ng puso sa Panginoon. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, hindi lamang ito panawagan sa mga wala pong maayos sa tamang relasyon kay Kristo, kundi ito'y panawagan din po sa amin. Sa bawat sandali ng aming buhay, ano man ang aming ginagawa, ano man ang trabaho ang aming ginagawa, saan man kami nagpupunta, Lord, alam namin na tinatawagan niyo rin kami bilang inyong mga anak. Pinag-iingat niyo kami kung saan namin binibigay ang aming puso. Kami nga ba, Panginoon, ay tumanggap sa inyo ng pagpapala, hindi po may asanggi. Pero ang balik kong tanong sa aming sarili, kami ba naman ay nagbigay ng regalo sa inyo? Lord, wala kaming may regalo sa inyo na material. Ano pa ang bagay sa buhay namin maliban ang pagsuko ng aming pong puso sa inyo? Na sana po ang aming puso ay maging masunurin sa inyong mga salita nang sa ganun maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Sapagkat may pangako kayo. Ano man ang aming ginagawa, makain man o umiinom, gawin namin ang lahat nito para sa iyong ikaluwa. Maraming salamat po, Ama. Salamat din po sa mga bisita namin na sila po ay nagkaloob ng kanyang puso sa inyo. Nawa, Lord, ibahagi niyo po sa kanila ang pagbabago. Iparamdam niyo po sa kanila ang malakas na conviction sa mga bagay na mali ay kanila itong maiwasan. Sapagkat ito ang tanda ng puso nila ay iyo pong binagin. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.